Nang matapos silang maligo, ay binuhusan niya ng alkohol ang sugat nito. Saka nilagyan ng gasa. Sinigurado din niyang nakainom ito ng antibiotics. Mabuti na lamang doktor si Lucas. Ipinakita lang nitong lisensya para makabili ng mga gamot na kakailanganin nito upang hindi ma-infect ang sugat na tinamo nito. Mabuti na lang wala silang ginawa sa'yo. God, hindi ko mapapatawad si Sofia kapag may nangyaring masama sa'yo. Sabi pa ni Lucas habang hinahagod ang mukha niya at sunod-sunod na hinahalikan. Talaga bang nakalimutan mo na siyang tuluyan? Hindi pa rin makapaniwalang tanong niya rito. Ano pa ba sa palagay mo? Sagot nito sa kanya. Maluha-luha siya habang nakatingin dito. Akala ko talaga magbabago na ang pagtingin mo sa akin nung bigla siyang bumalik. Takot na takot ako, Lucas. Alam ko kung gaano mo siya kamahal, kaya inaasahan ko na siya talagang pipiliin mo. Pag-amin niya rito. Besides, naramdaman kong bigla kang nagbago sa akin nung bumalik siya. At first, aaminin kong naguguluhan ako sa totoong nararamdaman ko. Akala ko rin mahal ko pa siya, kaya pumayag akong napahinga ito ng malalim. Sinubukan ko. Pinakiramdaman kong mabuti ang sarili ko. Iniwasan kita. Gusto ko kasing makatiyak sa totoo kong feelings. Pero habang siya ang kasama ko, ikaw ang hinahanap ko. Hindi ko nga magawang halikan siya dahil pakiramdam ko, nagtataksil ako sa'yo kapag ginawa ko yun. Napakurap-kurap siya. Nang matiyak kong handa na akong patayin siya. Para lang masiguradong kaligtasan mo. Doon ko na siguradong talagang ikaw ang mahal ko. Tuluyan ang pumatak ang kanyang mga luha. Pero alam mong hindi pa tapos ang problema natin sa kanya. Sabi nito sa kanya. Hindi madali itong problema natin. At isa pa, may kailangan kang malaman tungkol sa pagkatao ko. Sabi nitong napahinga ng malalim. Kumunot ang noo niya. Hindi ko alam kung pagkatapos ng ipagtatapat ko sa'yo, ganyan pa rin ang pagtingin mo sa akin. Tila nahihirapan ang kalooban na sabi nito sa kanya. Umaasa akong hindi ka magbabago, pero hindi kita pipilitin kung makikipagkalas ka pagkatapos ng sasabihin ko. Parang hindi ka agad nag-sink in kay Savannah ang lahat ng natuklasan tungkol sa pagkatao ni Lucas. Ngunit iisa lang ang sigurado niya. Hindi nagbago o napawasan man lamang ang nararamdaman niyang pagmamahal para dito. Ibig sabihin, delikadong Sofia na yun. Dahil marami siyang dalamay. Napalunok siya saka naguguluhang kumunot ang noo. Pero kung ikaw ang pinuno nila, hindi ba ikaw dapat ang pakinggan nila? Ikaw ka mong pinuno ng mafia, hindi ba? Tanong niya, as if hindi man lang siya natatakot sa lahat ng pinagtapat nito. Ganito naman kasi siya magmahal. Tatanggapin niya ang lahat sa taong mahal niya as long as na ipapaintindi sa kanya nito ang sitwasyon at may respeto pa rin ito para sa kanya. Yeah, pero sumusunod lang naman kami sa pinag-uutos ni Daddy. Sagot nito sa kanya. At yung tunay kong ama, tauhan ka mo na mag-asawang mafia na umampon sa akin. Parang natulalang sabi niya. Ni sa hinagap, hindi niya ma-imagine na gano'n ang gawain na kinalakhan ng mga magulang niya. Tumango ito. Ibig sabihin, member rin ng organisasyon, ang biological father ko. Tumango itong muli. Kaya pala parang takot na takot makipag-ugnayan sa akin ng unang biological mother ko. Biglay naisip niya. Pero hindi rin siya nakatiis. Hindi rin niya ako natikis. Umiiyak na sabi niya kay Lucas. Bigla siyang natigilan. Baka nasa panganib na ngayon ang nanay ko. Nag-aalalang sabi niya rito. Don't worry, dinala ko na sa isang safe na lugar si Nanay Marlene. Pagbibigay assurance nito sa kanya. Napakurap-kurap siya. Kaya pala para itong action star kung makipagbakbakan. Sanay na sanay pala ito. Hanggang ngayon hindi pa rin siya makapaniwala na leader ng isang sindikato ang pinakamamahal niya. Pero ewan ba niya kung bakit hindi niya magawang magalit dito. Hinawakan niya mga kamay nito. Basta, ipangako mong lahat ng gagawin mo, hindi mo ililihim sa akin. Saka, natigilan siya at napatingin sa mga kamay nito. Marami na bang napatay ang mga kamay na to? Tanong niya rito.
Mas maraming napagaling ang mga kamay kong to. Saka sabi ko naman sa'yo, yung tinatalo ko lang, yung mga taong halangang kaluluwa. Kaya nga napasama sa listahan ng ex-husband mo. Pagtatapat nito sa kanya, pinagbalakan mong patayin si Leon. Isa siya sa mga target ng grupo dahil sa pakikipag-ugnayan niya sa isang corrupt politicians. Noong araw na iligtas kita, tinitiktikan ko ang lalaking yun. Nakita ko kung paano kanya tinapon sa dagat na parang wala lang. Mas lalo tuloy tumindi ang galit ko sa kanya. Sabi nitong biglang nagtagi sa mga bagang, saka tumingin sa kanya. Isa pa palang lalaking yun. Hindi pa ako tapos sa kanya. Napag-alaman kong nag-hire siya ng private investigator para alamin kung sino kung talaga. At ano ang totoong ugnayan natin. Mabuti na lang tauhan ko yung nakuha niya. Kaya nalaman ko ang lahat ng mga plano niya. Bukod kay Leon, si Sofia ang isa pang dapat natin pag-ingatan. Pakiramdam ko, hindi niya ako titigilan hanggat hindi ako naglalaho sa buhay mo. Kaya hindi ka nahihiwalay sa akin, lalo ngayong hindi lang iisang kalaban natin. Sabi ni Lucas sa kanya, hindi ako papayagan na mawala ka kahit saglit sa paningin ko. Pakiramdam niya, napakabilis ng mga pangyayari sa buhay niya. Sa isang iglap lang, ang dami niyang nadiskubre sa pagkatao ni Lucas. Maging sa pagkatao niya, ngunit naniniwala siyang sa likod ng lahat ng ito, isang mabuting tao si Lucas. Ngunit paano sila magkakaroon ng katahimikan kung ganitong masalimuot ang buhay nito? Makakaya ba nitong talikuran ng pagiging mafia alang-alang sa kanya? Hindi yata niya kakayaning palagi na lamang mag-alala at kinakabahan sa tuwing gigising siya sa umaga na wala ito sa tabi niya. Mas lalong hindi niya kakayaning araw-araw silang nakikipagbakbaka na gaya kanina. Hindi naman siya mamamatay sa tama ng bala. Baka mamatay naman siya sa labis na pag-aalala kay Lucas. Kanina nga lang na tumatakbo siya, para na siyang nakaka-high blood sa sobrang stress. God, akala niya sa mga pelikula lang niya mapapanood ang gano'ng eksena. Saka paano sila bubuo ng pamilya kung ganitong palagi silang nakikipagbakbakan? Lucas, gusto ko makausap ang ama mo. Hihilingin ko sa kanya na tatalikod ka na sa sindikato. Sabi niya rito. Natigilan si Lucas. Kaya mo naman sigurong talikuran ng pagiging mafia. Alang-alang sa pagmamahalan natin, hindi ba? Mahal na mahal kita. At ayoko naman palagi na lang kumakabog ang dibdib ko. Na baka bigla na lang may manutok ng baril sa atin. O bigla na lang tayong dukutin ng mga kalaban mong grupo. O kaya bigla na lang mamatay sa pakikipagbakbakan. Hindi ko nga pinangarap na magkaasawa ng sundalo o pulis. Mafia pa kaya? Nakita niya ang pagkataranta sa mukha nito. Waring hindi alam kung anong isasagot sa kanya. Tinignan niya ito ng matiim. Tinatanggap ko kung ano man ang nakaraan mo. Mahal kita kahit mafia ka pa. Pero handa mo naman sigurong talikuran ng lahat alang-alang sa akin, hindi ba? Muli niyang tanong dito. Tumiin ang pagkakahawak niya sa mga kamay nito. Alam mo namang hindi ako kagaya ni Sofia na matapang. Saka hindi ganitong buhay ang pinapangarap ko. Savannah, paano kung sabihin ko sa iyong hindi ko matatalikuran ng organisasyon? Lalayuan mo ba ako? Siya naman ang hindi makasagot sa tanong nito. Kung hindi nito magagawang talikuran ng sindikato, ibig bang sabihin na habang buhay silang ganito? Takbo ng takbo? Tago ng tago at palaging walang katahimikan? Hindi mo kayang talikuran ng sindikatong yun? Dahil sa pera? Ganun ba? Hindi mo kayang talikuran ng lahat ng yun alang-alang sa ikitatahimik ng buhay natin? Hindi mo ba kaya magsakripisyo para sa akin, ha, Lucas? Naghihinanakit na tanong niya rito habang pumapatak ang kanyang mga luha. Paano kung hihilingin ko sa iyong mamili ka? Ako o ang organisasyon ninyo? Nakita niya ang tila panghihina ni Lucas. Napakagatlabi siya. At this point, kakayanin kong talikuran ng lahat para sa iyo. Pero hindi magiging ganun kadaling talikuran ng organisasyon, Savannah. Paliwanag ni Lucas kay Savannah. Kilala niya ang ama at alam niyang ito ang unang makakalaban nila sa oras na tumalikod siya sa lahat ng responsibilidad na iniatas nito sa kanya. Hindi mo alam kung gaano magalit ang ama ko.
Sino matinong magulang ang isusugal ang buhay ng kanyang anak para lang sa pera? Napapailing na tanong nito sa kanya. For sure, maiintindihan tayo ng daddy mo kapag pinaliwanag nating mabuti sa kanya na gusto natin ng katahimikan. Napabuntong hininga siya ng malalim, saka isinubsob ang mukha sa mga kamay. Alam niyang hindi magiging ganun kadali ang tumiwalag sa sindikatong kinabibilangan niya. Kahit pa nga sabihing pinangungunahan ito ng ama niya. Isa pa, kahit naman tumiwalag siya sa grupo, hindi pa rin maiaalis na isa siyang mafia. Sabi nga, once a mafia, always a mafia, kahit ayaw na niya. Ngunit paano ba niya iyon maipapaliwanag kay Savannah? Na sa paraang hindi ito labis na mag-aalala. Papanganib ang buhay niyang ito. Mahal na mahal niya si Savannah. Gugustuhin ba niyang masangkot ito sa magulong buhay niya? Bigla siyang napaisip. Kailangan pa nga pala niyang makausap ang ama tungkol sa kalokohan nito sa dati niyang asawa. At kung may permiso ito ng daddy niya, hindi niya mapapatawad ang mga ito. Magpahinga ka na, maaga pa tayong aalis bukas. Aniya kay Savannah, saka nahiga na rin. Pero Lucas, saka na lang natin pag-usapan ng tungkol sa bagay na yan. Please, gusto ko na magpahinga. Pakiusap niya rito. Hindi na nito itinuloy pang sasabihin. Nahiga na rin ito sa tabi niya. Isinandal niya ang isang kamay sa bewang nito. Sa ngayon, ang kailangan muna niyang isipin ay ang kasulukuyang problema nila. Alam niyang hindi na safe bumalik pa sa condo unit. Kailangan niyang mailayo si Savannah kay Sofia at sa mga tauhan nito. Wala rin siyang pwedeng pagkatiwalaan, kahit pa ang mga tauhan niya. Sa ngayon, hindi niya alam ang takbo ng utak ng kanyang ama, mas lalo ng organisasyon. Nagtutulog-tulugan lamang si Savannah. Ngunit ang totoo, hindi siya makatulog kahit ano pang pilit ang gawin niya. Dahil paano ba siyang makakatulog kung ganitong ang dami-dami ng mga alalahanin na gumugulo sa isipan niya? Nang ipagtapat ni Lucas sa kanya kung ano ang tunay nitong pagkatao, hindi man lang sumagi sa utak niyang makipagkalas dito. Ni hindi naman nabawasan na nararamdaman niyang pagmamahal para dito. Pero ang tanong, hanggang kailan kaya niya kakayaning magmahal ng lalaking mas magulo pa ang buhay sa buhay niya? Hanggang kailan sila ganito na palagi nilang may kalaban at may tinatakasan? Kahit kailan, hindi sumagi sa utak niyang magmamahal siya ng isang kriminal. Mafia leader pa kaya? Napakagatlabi siya. Pinipigilan niyang mapaiyak. Ngunit ayaw paawat ang mga luha niya. Ang tanging pangarap lang naman niya ay ang magkaroon ng masayang pamilya. Mahalin ang lalaking mahal na mahal niya. Magkaroon ng masayang pamilya. Magkaroon ng mga babies. Magkaroon ng isang masaya at buong tahanan. Pero paano magiging isang masayang tahanan kung may asawa siyang isang mafia? Isang kriminal? God, ilang taon na bang napatay ng lalaking to? Maaatim ko bang magulot punong-puno ng panganib na buhay kasama ang lalaking to? Dahan-dahan niyang hinaplos ang mukha nito. Bakit ba palaging sa maling tao ako natututong magmahal? Halos paanas lang na tanong niya habang nakatitig sa mukha ni Lucas. Hindi nakaligtas sa matalas na pandinig ni Lucas ang sinabing iyon ni Savannah. Para tuloy gusto niyang makonsensya dahil hinahayaan niya itong umibig sa kanya. Alam naman niyang magulong buhay ang idudulot niya rito. Walang katahimikan ang makasama siya. At napaka-unfair sa part ni Savannah kung idadamay pa niya ito sa gulo. Hindi nito deserve ang isang kagaya niya. Ngunit makakayanan ba niya itong iwanan? Mahal na mahal niya ito at parang hindi na niya kayang mabigo sa pag-ibig sa pangalawang pagkakataon. But damn it, kailangan niyang isipin ang kapakanan ni Savannah. Hindi nito deserve ang buhay na meron siya ngayon. Tama si Savannah, maling tao nga siya. Parang binibiyak ang puso niya habang iniisip kung gaano kasakit ang sinasabing iyon ng babae. Pero totoo naman yun, maling tao talaga ang isang kagaya niya. Para sa isang napakabuting babaeng kagaya ni Savannah. Tiniis niyang huwag gumalaw at magmulat ng mga mata. Hindi siya nagpapahalata rito, nagising na gising siya at naririnig niya ang lahat ng sinasabi nito. 3:00 pa lang ng umaga, ginising na ni Lucas si Savannah. Nakahanda na ang kapeng in-order niya, saka ang toasted bread. Pupungas-pungas pa ito ng bumangon. Hindi pa masyadong maaga ang biyahe natin, tanong nito sa kanya. Mas mabuti ng maaga. Kumain ka na.
Mahaba-haba rin ang biyahe natin. Magbanyo ka na rin para sigurado. Binilhan na rin kita ng adult diaper. Mas mainam na hindi tayo bababa ng sasakyan mamaya. Tumangulang ito saka humigop ng kape. Tahimik lang siya habang kumakain ng tinapay. Pinag-iisipan na niya ang lahat. Ilalagay lang niya sa isang ligtas na lugar si Savannah pagkatapos ay makikipagkalas na siya dito. Nakapagpasya na siyang layuan na ito para sa kapakanan nito. Pero syempre pa hindi muna niya yun sasabihin dito hanggat hindi pa maayos ang lahat ng mga plano niya. Marami pang katanungan ang gusto niya mabigyan ng linaw sa ama niya. At si Sofia, kailangan masigurado niyang hindi na nito guguluhin pa si Savannah. So, this is her ex-husband. Ang lalaking nagtangkang patayin siya. Tanong ni Sofia sa isa sa kanyang mga tauhan habang nakatingin sa larawang ibinigay nito sa kanya. Tumango ang pandak na lalaki sa kanya. Tinignan niya ang lalaki sa kabahagyang sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi. Magagamit niya ang ex-husband ni Savannah para sa kanyang mga plano. At ang alam ng lalaking to, patay na talaga ang babaeng yun, ha? Oo, ma'am. Actually, may kinakasama na ang lalaking yan. Magkatulong sila ng kinakasama niya sa pagpatay kay Savannah. Kung hindi lang kay Sir Lucas, matagal nang kinain ng pating ang babaeng yun. 50-50 siya na matagpuan ni Sir. Gusto ko makausap ang lalaking to. Kontakin mo siya. Ibibigay ko sa'yo kung saan kami magkikita. Utos niya sa lalaki. Tumango naman ito. At gusto kong hindi makarating kahit na kanino ang pagkikita namin ng lalaking to. Aniya, nagtitiwala ako sa'yo. Alam mo na siguro kung ano mangyayari sa'yo. Oras na kumalat sa iba ang pagkikita namin to. Makakaasa po kayo, ma'am. Paniniyak nito sa kanya. Makakaalis ka na, sabi niya rito. Nang tumalikod dito, muli siya nagsali ng alak. Sa hawak niyang baso. Saka napatingin na matiim doon. Sa ngayon, hindi pa rin siya makapaniwalang magagawa siyang patayin ni Lucas. Nang dahil lamang sa babaeng impostor na yun. Si Lucas na dati gagawin ng lahat para sa kanya. Tuluyan ang pumatakan luha sa kanyang mga mata. Pinagsisisihan niyang tinalikuran niya ito noon. Napapikit siya habang unti-unting nanunumbalik ang masasayang alaala nila. Hindi siya makapaniwala ngayon ay pinandidirihan na siya nito. Na para bang may nakakahawa siyang sakit. Ang tahimik mo, tanong ni Savannah kay Lucas habang nasa loob sila ng bus. Bahagya niyang isinandal ang ulo niya sa may dibdib nito. Ayoko magkakahiwalay pa tayo. Hindi ko siguro alam kung anong gagawin ko kung hindi mo ako tinulungan. Iniligtas mo na naman ang buhay ko sa pangalawang pagkakataon, Lucas. Pero ako nagdala sa'yo sa kapahamakan this time. Halos paanas lang nasagot nito sa kanya. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka hahantingin ni Sofia. Kasalanan niya, pinakawalan ka niya noon. Sagot niya rito. Saka bahagyang itinaas ang baba para tignan ang mukha nito.